Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala't mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat nagkumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagsilang ng mananubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtatagoy ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niyang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling, ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia.
sakit ay kanyang kinamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Himipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moses bilang patotoo sa mga tao na magaling na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nanalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng wedding anniversary. Congratulations po sa inyo. Jesus touches the untouchables. Sa ating ebanghelyo, narinig ho natin ang pagpapagaling ho ng isang taong may ketong. Hindi ho nalalayo ang may ketong sa makabagong panahon, ang isang taong dinapuan ng COVID. Siya hindi lalayuan. Siya iniiwasan. Yun hong may ketong sa ating ebanghelyo, he was outcast. Outcast in the family. Outcast in the community. Walang lumalapit, walang pumapansin, walang nagpapahalaga. Pero sa ating narinig, Jesus touches the untouchable. Di ba minsan yung salita na ay mahirap banggain yan, huwag mong gagalawin yan. Natatakot tayo. Para tayo bumangga sa pader. In a negative sense. In a negative meaning. Pero ang ating Panginoong Jesus, He took the risk. Dalawang bagay ang ginawa ho niya eh. Una, yung panganib na pwede siyang mahawa ng sakit na ketong na ito. At ikalawa, kapag umawak siya sa may ketong na ito, sigurado, siya ay magiging marumi. Sapagkat ito ay isang ritual na kapag humawak ka sa isang tao marumi, ikaw ay marumi na rin. Hindi ka pwedeng basta pumasok sa templo para ikaw ay magdasal. Ikaw din, katulad ng may ketong, ay ituturing na marumi at iiwasan. Pero ano ang nanaig sa ating Panginoong Yesus? The goodness of His heart. His compassion. Katatapos lamang ho ng Epiphany, manifestation, revelation, ay mga sumunod na mga araw, hanggang ngayon ang ating ebanghelyo, ipagpapakita kung sino talaga ang ating Panginoong
Jesus. Ang paglapit ng may ketong, anong sabi niya sa ating Panginoon? Kung nais ninyo. Para hubang may sense ito ng pakikiusap. At minsan ang isang tao na nakikiusap, ang hirap pong tanggihan. Pasuyo na. Pausap na. Kahiya-hiyaman. Ang dali ho na yung pagbigyan. At hindi ho natin matatanggihan. Hindi naman nakikiusap nag-uutos. Kung makautos naman, ay pa nakasusundin. Ay yung pakiusap. The power of pakiusap. Kaya nga yung pakiusap ng may ketong dito ay dininig ng ating Panginoong Hesus. At ang lumalapit kay Hesus ay hindi mabibigo. Yung may ketong hindi namigo. Napakaganda hong ginawa na ating Panginoong Hesus. Magkatapos siya magpagaling, siya ay nagdasal. Pumunta sa ilang na lugar. At may nagtatanong pa, si Jesus ay Diyos na bakit kailangan pa niya magdasal? Yun na nga ho Sapagkat pinapakita sa atin, pinapaalala sa atin, na kahit nga si Jesus ay nagdasal, in-isolate din niya yung kanyang sarili. Sapagkat yung pakikipag-ugnayan niya sa kanyang Ama ay hindi nawawala. Pwede sabihin natin si Jesus ay nag-isolate, ayaw niya, umiwas sa maraming tao upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat doon ka naman talaga makakapagdasal, doon ka naman makakapagnilay kapag tahimik ang isang lugar. Katulad ng kitongin sa Ebanghelyo, na humihingi ng tulong upang siya ay gumaling. Lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina, naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pamayanan, naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan, naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo, naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ng iyong halimbawa sa pamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
ka, Diyos, sumulong ka sa libutan, sa iyong pagandahan o plano ang mayanay, mula sa katas ng puso ng pagawang alak at para mag-inumin ng bibigay ng Espiritu. Diyos, sumulong ka kami sa puso. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas na hayag sa amin na katuparan ng iyong balak, ngayon iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiling na siya'y hindi naiba sa amin. May narapat mong sa pagkatao namin magningning ang karigtan ng kadakilaan ng di magmamaliw. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kan nitong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kapatid. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol,
San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap mo namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Kasama na po yung mga mahal sa buong pamilyang ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na humayagtaglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.